Si Zeta ay isang senior agent ng Spanish National Intelligence Center, CNI, na kasalukuyang nag-e-enjoy ng isang bihirang bakasyon matapos ang sunod-sunod na top-secret missions. Ngunit, kasunod ng serye ng mga pagpaslang na tuma-target sa mga veteranong ahente, napilitan ang kanyang mga superior na kumbansihin siyang agad bumalik sa field. Ginawa nila ito hindi lamang dahil isa siyang natatanging ahente, kundi dahil direktang sangkot dito ang kanyang yumaong ama. Kaya, ano nga ba ang tunay na nangyayari? Balikan natin ang timeline. Ilang araw ang nakalipas sa apat na magkakaibang sulok ng mundo. Una, sa isang art museum sa New York, USA, isang babaeng bisita, matapos dumalo sa isang high-class na exhibition para sa mga elite, ay hindi inaasahang pinaslang ng isang misteryosong assassin sa loob ng restroom. Sumunod, sa isang gusali ng gobyerno sa Panama, isang lalaking nasa gitnang edad ang masayang tumatawag sa kanyang pamilya bago pumasok sa kanyang opisina gaya ng nakasanayan. Wala siyang ideya na ilang minuto lamang ang lilipas, siya ay sisikalan ng isang assassin na nagkunwaring janitor, na walang ibinigay na pagkakataon para siya ay makalaban. Ang ikatlong lokasyon ay sa Bangkok, Thailand, kung saan isang matandang babaeng may suot na salamin ang nakahawak sa kamay ng kanyang mas batang kapareha. Puno ng pag-asa ang kanyang mga mata para sa kanilang kinabukasan. Ngunit ang sandaling iyon ng kaligayahan ay hindi nagtagal. Isang food delivery worker ang biglang nagpaputok, at siya ay agad na pinaslang sa mismong lugar. Sa huli, sa Tokyo, Japan, ang Spanish ambassador ay kagagaling lamang sa isang diplomatic building at sumakay sa kanyang sasakyan. Ngunit sa mismong sandaling sumara ang pinto ng kotse, isang nakakatakot na pagsabog ang agad kumitil sa kanyang buhay. Ang malagim na balita ay mabilis na ipinadala pabalik sa Spanish Intelligence Center. Sa unang tingin, ang apat na biktima ay tila mga ordinaryong empleyado lamang na nagtatrabaho sa iba't ibang lugar, ngunit ang totoo, silang lahat ay dating senior agents na lumahok sa isang top-secret operation na may codename na Marsh. Matapos ang operasyon, sabay-sabay silang nawala sa sistema, nagpalit ng mga identidad, at namuhay bilang mga sibilyan sa loob ng maraming taon. Ngayon, ang sunod-sunod nilang pagpatay ay patunay na may isang taong sadyang nagbubure sa lahat ng saksi. Si Elena, ang direktor ng CNI, ay agad na nakaramdam ng panganib sa sitwasyon at mabilis na hinanap ang kanilang pinakamahusay na ahente. At ang taong iyon ay walang iba kundi si Zeta. Sa kasalukuyan, siya ay nasa bakasyon sa isang malalim at liblib na lambak sa Spain, halos ganap na nakahiwalay sa labas na mundo. Sa kanyang hubad na likod ay makikita ang hindi mabilang na mga peklat na nagka-cross-cross, mga bakas ng mga misyon ng buhay at kamatayan na minsan niyang isinagawa para sa kanyang bansa. Sa pagharap niya sa kanyang superior na si Elena, agad na tinanggihan ni Zeta ang misyon kahit hindi pa niya naririnig ang buong detalye, dahil ang isang taong bakasyon ay kapalit ng maraming taon niyang tuloy-tuloy na serbisyo. Sa ngayon, 6 na buwan pa lamang siyang nakakapagpahinga. Bukod pa rito, ang dahilan kung bakit ayaw ni Zeta na putulin ang kanyang bakasyon ay dahil sa kanyang ina. Siya ay dumaranas ng matinding pagkawala ng memorya at halos hindi na kayang alagaan ang sarili. Para kay Zeta, ang panahong ito ay hindi lamang para magpahinga, kundi isang bihirang pagkakataon upang makasama at maalagaan ang kanyang ina, at mabawi ang mga taong palagi siyang wala dahil sa kanyang tungkulin. Gayunpaman, dahil apurahan ang sitwasyon, hindi sumuko si Elena. Binuksan niya ang kanyang briefcase, inilabas ang isang top-secret file, inilapag ito sa mesa, at ibinigay ang lahat ng impormasyon tungkol sa apat na pagpaslang. Ibinunyag din ni Elena na lahat ng ito ay may kaugnayan sa Operation Marsh. Ang kakaiba, sa buong database ng CNI, walang opisyal na tala tungkol sa nasabing operasyon. Ang alam lamang ay may 5 especially iyan na lumahok sa misyon. Ngayon, 4 na ang patay at ang ika-5 tao, na kasalukuyang gumagamit ng pangalang NCARS, ay tuluyan ng naglaho sa lahat ng sistema. Malinaw na ang nag-iisang natitirang buhay ang susunod na target ng utak sa likod ng sunod-sunod na pagpatay. Nang tumigil ang kanyang mga mata sa larawan ng lalaki sa pahina, biglang nanikip ang mga mata ni Zeta. Ang ika-5 tao sa listahan ay hindi inaasahang ang kanyang tunay na ama. Pinaniniwala ang isinakripisyo nito ang kanyang sarili sa isang misyon noong kapapanganak pa lamang ni Zeta. Nang makita ang pagkagulat ni Zeta, marahang ipinaliwanag ni Elena, ayon sa mga dokumento,
namatay nga ang iyong ama 30 taon na ang nakalipas. Ngunit ang totoo, ang pagkamatay na iyon ay isang pagtatakip lamang. Binigyan siya ng bagong identidad at nawala sa mundo upang mamuhay sa ilalim ng pangalang Encars. Kinagabihan, umupo si Zeta sa harap ng kanyang ina, umaasang makakakuha ng sagot sa lahat ng lihim na kakabunyag pa lamang. Ngunit ang kanyang ina ay tumingin lamang sa kanya nang walang malinaw na pagkilala. Inagaw na ng kanyang karamdaman ang karamihan sa kanyang alaala, kaya't ang bawat tanong ay nahuhulog lamang sa isang walang pag-asang kawalan. Matapos ang malalim na pag-iisip, sa wakas ay nakapagdesisyon si Zeta. Kailangan niyang personal na hanapin ang amang iniwan siya sa loob ng 30 taon. Kinabukasan ng madaling araw, tinanggap niya ang misyon at agad na nagtungo sa Spanish Embassy, na pinaniniwala ang huling pinagtatrabahuhan ni Encars bago ito nawala. Doon, sinundan ni Zeta ang isang miyembro ng diplomatic staff diretso sa opisina nito. Habang sinusuri niya ang paligid, tinanong niya ang babaeng empleyado kung may natanggap bang kakaibang liham o pakete si Encars kamakailan. Umiling ang empleyado at sinabing bihira itong makatanggap ng mga bagay doon. Gayunpaman, ayaw ni Encars na malaman ng kanyang asawa na siya ay naninigarilyo, kaya madalas siyang nagpapadala ng sigarilyo sa opisina. Ang tila pangkaraniwang detalyeng iyon ay agad na nagdulot ng hinala kay Zeta. At gaya ng kanyang inaasahan, nakadiscover siya ng isang susi na nakatago sa loob, walang pag-aalinlangan, iniwan ni Zeta ang embassy at diretsyong nagmaneho patungo sa kasalukuyang pribadong tirahan ni Encars. Ang nagbukas ng pinto ay ang kasalukuyan nitong asawa at isang batang lalaki, na malinaw na kalahating kapatid ni Zeta. Pinanatiling kalmado ang sarili, ipinakilala ni Zeta ang kanyang sarili bilang isang investigador at matagumpay na nakapasok sa bahay. Sa gabay ng asawa, pumasok si Zeta sa silid na ginagamit ng kanyang ama sa trabaho. Doon, natuklasan niya ang isang lihim na safe na nakatago sa loob ng pader. Gaya ng inaasahan, ang susi na nakuha mula sa pakete ng sigarilyo ay eksaktong bumagay sa lock. Sa loob nito, bukod sa pera at mga litrato ng pamilya, isang encrypted USB ang pinakakapansin-pansing bagay. Nakakagulat, matapos mabuksan ni Zeta ang lock, ang password na lumitaw ay ang kanyang tunay na pangalan, si Iago. Sa sandaling iyon, natigilan siya nang mapagtanto na ang amang akala niyang patay na ay hindi kailanman nakalimot sa kanya. Ang laman ng USB ay iisang video lamang. Nang ito ay buksan, makikita si Encars na kalmadong nagsasabing kung ang nanunood ay ang taong papatay sa kanya, hindi siya matatagpuan, at hinding-hindi siya magbubunyag ng anumang impormasyon tungkol sa misyon noong taong iyon. Ngunit sa susunod na sandali, same time niyang nakiusap na huwag saktan ang kanyang kasalukuyang pamilya. Wala silang anumang kinalaman sa nakaraan. Sa dulo ng video, iniwan ni Encars ang isang serye ng mga karakter na binubuo ng mga letra at numero, sinasabing ang lahat ng kinakailangang sagot ay matatagpuan sa lugar na tinutukoy ng code na ito. Walang pag-aaksaya ng oras, agad itong ipinadala ni Zeta kay Elena. Matapos itong ma-decode ng Analysis Department, lumabas na ang resulta ay isang geographic coordinate sa Brazil. Ngunit sa mismong sandaling iyon, isang nakamotorsiklong lalaki ang biglang umagaw ng backpack mula sa kamay ni Zeta at mabilis na tumakas, kaya napilitan si Zeta na agad sumakay sa sasakyan upang habulin ito. Isang matinding habulan ang naganap sa mga lansangan. Parehong panig ang patuloy na umiwas, sumingit, at kumabig sa matatalim na liko sa loob lamang ng ilang sandali. Sa huli, dahil sa bentahe ng kanyang sasakyan, naharang ni Zeta ang kalaban, dahilan upang mawalan ng kontrol ang motorsiklo at bumangga sa windshield. Mabilis niyang napigilan ang magnanakaw. Ngunit ang pagkakakilanlan ng taong ito ay lalong nagpagulo sa sitwasyon. Siya ay may codename na Alpha, isang top elite agent ng Colombian Intelligence Center. Pareho silang nagtungo sa isang kalapit na bar, na ang layunin ay subukan ang tunay na intensyon ng isa't isa, habang nananatiling maingat ang magkabilang panig. Mabilis ding natapos ang usapan nang walang sino man ang may nalaman na higit pa. Paglabas ng bar, nakatanggap si Zeta ng tawag mula sa kanyang superior na si Elena. Sinabi nito na matapos ang palitan ng impormasyon sa Colombian Intelligence, nalaman nilang ang Operation March ay naganap sa bansang iyon. Kaya naman, upang mapabilis ang misyon na hanapin si Encars, nagkasundo ang dalawang bansa na magtulungan. Ibig sabihin, mula ngayon,
Napilitan si Zeta na kumilos kasama si Alpha. Kahit labag sa kanyang loob, wala siyang karapatang tumanggi. Nagpatuloy si Elena sa pagbibigay ng bagong impormasyon. Ang coordinates na iniwan ni Encars ay tiyak ng natukoy, ito ay matatagpuan sa Xavier Cemetery sa Brazil. Habang sinusuri ang buong lugar, natagpuan ni Zeta at Alpha ang libingan kung saan inilibing ang lumang identidad ni Encars. Ngunit sa sumunod na sandali, maraming armadong lalaki ang biglang sumulpot at pinalibutan sila. Sina Zeta at Alpha ay napasuko, tinakpan ng hood ang kanilang mga ulo, at kinaladkad papunta sa isang truck. Gayunpaman, agad na ibinaba si Alpha pabalik sa kalsada dahil nakatanggap ng utos ang mga armadong sundalo na ang boss ay ang lalaki lamang ang kailangan. Matapos ang ilang oras ng biyahe, si Zeta ay direktang dinala sa isang gray zone na wala sa kontrol ng batas, kung saan ang mga underground organization at black market ang tunay na may kapangyarihan. Doon, siya ay inihatid upang makaharap si Encars. Sa mismong sandaling makita niya ang amang hindi pa niya kailanman nakilala, hindi alam ni Zeta kung paano haharapin ang kakaibang sitwasyon. Gayunpaman, mabilis niyang nabawi ang kanyang composure at diretsahang sinabi na pumunta siya roon upang protektahan ito. Ngunit tila walang pakialam si Encars dito. Kalmado nitong tinanong kung ligtas ang kanyang kasalukuyang pamilya. At nang malaman nitong maayos sila, nagsimula na itong sagutin ang mga tanong ni Zeta tungkol sa Operation Marsh. Lumabas na noon, siya at ang 4 na napatay na ahente ay inatas ang tugisin ang isang mataas na ranggong miyembro ng top terrorist organization na nagtatago sa Colombia. Dahil sa political pressure at pambansang dangal, nagpasya ang gobyerno ng Spain noon na bigyan ang kanilang grupo ng buong kapangyarihan upang kumilos. Ngunit sa araw ng raid, may isang pangyayaring nagbunyag sa kanilang operasyon. Sa sumunod na sandali, parehong panig ang nagbukas ng putok sa gitna ng isang mataong pamilihan. Bagamat napatay nila ang boss at ang kasama nito, nagdulot sila ng hindi kinakailangang pagkamatay ng mga sibilyan sa paligid. Mabilis na nawalan ng kontrol ang sitwasyon. Ayon kay Encars, ang misteryosong assassin ay malamang isa sa mga taong naroon sa shootout noong araw na iyon. Nang marinig ito, iminungkahi ni Zeta na samahan siya ni Encars sa Colombian Intelligence Center upang magtulungan sa investigasyon at linawin ang lahat. Ngunit nang makita niyang wala itong balak makipagtulungan, nagbigay si Zeta ng senyales kay Alpha upang kumilos. Lumalabas na ito ay isang planong napagkasunduan na nilang dalawa. Agad na tumutok ang pulang ilaw mula sa sniper rifle direkta kay Encars. Kasabay nito, kumuha si Zeta ng armas, ginawa itong hostage, at malakas na nagbanta sa mga tauhan na huwag gagalaw. Sinamantala ang pagkakataon, mabilis na isinakay ni Zeta si Encars sa isang sasakyan at umalis sa lugar. Ngunit ang mga tauhan sa likuran ay hindi pa rin sumuko at desperadong hinabol sila. Samantala, si Alpha habang umatras ay mahigpit ding sinusundan ng isang grupo ng mga tao. Matapos ang sunod-sunod na nakakakabang habulan mula sa makikitid na eskinita hanggang sa mga bubong, sa wakas ay nagtagumpay si Alpha na muling makasama si Zeta at tuluyang matakasan ang lahat ng humahabol. Ang kakaiba, mula simula hanggang katapusan, si Encars ay hindi man lamang nagpakita ng pagtutol o tangkang tumakas. Kapansin-pansin ang kanyang sobrang kalmadong kilos. Hindi nagtagal, sumakay ang 3 sa isang eroplano na bumiyahe mula Brazil patungong Colombia. Habang nasa kalagitnaan ng biyahe, ginamit ni Encars ang dahilan ng pagpunta sa restroom upang lihim na lunukan ang isang espesyal na kapsula na kanyang itinago, pagkatapos ay gumamit ng isang lihim na telepono na dala niya upang magpadala ng mensahe. Magsisimula ang aksyon sa loob ng 5 oras. Paglabas niya ng restroom, maingat pa ring sinuri ni Zeta ang lugar, ngunit wala siyang nakitang kahit anong kainahinala. Hindi nagtagal, dumiretso ang grupo sa headquarters ng Colombian Intelligence. Sa oras na iyon, matagal nang naghihintay ang matataas na opisyal mula sa dalawang bansa. Gayunpaman, dahil wala pang opisyal na pahintulot si Zeta mula sa Colombia, pinayuhan siya ni Elena na pansamantalang magpahinga sa hotel sa tapat. Samantala, kusa namang isinuko ni Encars ang lahat ng armas at electronic devices na dala niya, na tila napaka-cooperative. Ngunit bago pumasok sa interrogation room, muli niyang ginamit ang dahilan ng pagpunta sa restroom. Sa pagkakataong ito, mabilis niyang inilabas ang kapsulang kanyang nilunok, tinanggal ang espesyal na lalagyan,
kinuha ang isang napakaliit na communication device, at ipinasok ito sa kanyang tainga. Si Zeta naman ay nagtungo sa hotel room sa kabila ng kalsada upang magpahinga, gaya ng ipinag-utos. Ngunit hindi nagtagal, may 3 estrangherong dumating upang hanapin siya. Agad naging alerto si Zeta at naglabas ng baril upang bantaan ang mga ito. Nang makita ito, agad silang nagtaas ng kamay at sumuko, paulit-ulit na ipinaliwanag na sila ay ipinadala mismo ni Encars. Agad na nag-set up ang 3 ng mga computer equipment sa mesa, kumikilos na parang isang profesional na technical team. Ang leader na nagngangalang Monan ay kusapang nag-abot ng earpiece kay Zeta at ikinonekta ito sa komunikasyon kay Encars. Nang makitang wala namang masamang intensyon ang mga ito, dahan-daang ibinaba ni Zeta ang kanyang baril, ngunit hindi niya inaalis ang tingin sa bawat galaw nila, nananatiling mataas ang kanyang pagbabantay. Malinaw na ang pagpapahuli ni Encars kay Zeta ay bahagi ng sarili niyang plano. Hindi nagtagal, opisyal nang pumasok si Encars sa interrogation room. Ang kaharap niya ay si Diana, ang direktor ng Colombian Intelligence Bureau. Ibinunyag nito na ang shootout 30 taon na ang nakalipas ay nagdulot ng pagkamatay ng 20 sibilyan at pagkasugat ng 12 dosenang iba pa, at ang grupo ni Encars ang nagsimula ng massacre. Ipinagpatuloy ni Diana na may isa pang tao na dapat managot sa pangyayaring iyon, ang taong nagbigay ng mahalagang impormasyon sa grupo ni Encars sa misyon na iyon. Ayon sa kanya, ang lihim na impormante na iyon ang tunay na target na nais mahanap ng panig ng Colombia. At nang banggitin ni Alpha ang pangalang Casil, agad na tumingin si Elena kay Encars dahil walang kahit anong impormasyon ang Spanish intelligence tungkol sa pangalang ito. Sa harap ng tanong, biglang binalingan ni Encars si Alpha at nagtanong, saan mo nakuha ang impormasyong ito? Dahil sa operasyong iyon, bukod sa kanilang 5, walang ibang nakakaalam sa pangalang Casil. Agad namang sumagot si Alpha na ang pinagmulan nito, ay mula sa isang mall sa loob ng Furious Gang. Kaagad ding ipinakita ang isang video kung saan umaamin ang mall na matapos ang massacre sa plaza, naging obsesyon ng boss si Encars. Kaya't ipinag-utos nito ang pagpatay sa 4 nitong kasamahan. Ilang araw bago umalis ang boss sa kanyang bahay, lihim na kinopya ng mall ang data ng computer nito at natuklasan ang 6 na files ng Spanish agents. Kapansin-pansin na ang pangalang Casil ang pinakamisteryoso dahil wala itong anumang larawan o pagkakakilanlan. Dagdag pa ni Alpha, ilang araw matapos ay record ang video, pinatay ang mall. Kaya't iginiit niyang tiyak na mapagkakatiwalaan ang impormasyong ito. Nang mapagtanto ang posibleng panganib, nag-alok si Encars ng kasunduang kapwa kapaki-pakinabang. Hangga't aalagaan ng panig ng Colombia ang Furious Gang upang maging ligtas siya at ang kanyang pamilya, ibibigay niya ang impormasyon tungkol kay Casil. Sa huli, matapos ang ilang matitinding diskusyon, tinanggap ng Colombian side ang alok ni Encars. Kaya agad nilang pinlano ang operasyon ni Encars, Zeta, Alpha, at ang grupo ni Monan. Nakipag-ugnayan sila sa isang lokal na opisyal upang lihim na bayaran ng $250,000 kapalit ng pagputol ng kuryente sa buong mansion ng Furious sa loob ng 15 minuto. Nais ni Elena na managot si Furious sa pagkamatay ng 4 na ahente, kaya iniutos niyang hulihin ito ng buhay sa anumang paraan. Ibig sabihin, kailangang isagawa ang operasyon ng mabilis, malinis, at walang pagkakamali. Hindi nagtagal, nagsuot sina Zeta at Alpha ng kanilang tactical gear. Sa sandaling nalunod sa dilim ang buong mansion ng Furious, nagsimulang pumutok ang kanilang mga baril na may silencer. Ang mga nagbabantay na sundalo, bago pa makapansin ng kakaiba, ay agad na patay. Nagpalitan ng cover sina Zeta at Alpha, perpektong nagko-koordinasyon na halos walang pagkakamali. Ngunit ang tunog ng putok ay nagising pa rin si Furious. Nagpanik ito at inutusan ang kanyang mga tauhan na ilikas ang kanyang pamilya sa likod na pinto, habang siya naman ay nanatili upang magbigay ng cover gamit ang kanyang pistol. Sa oras na iyon, malalim na nakapasok sina Zeta at Alpha. Naghiwalay sila upang kontrolin ang bahay. At nang harapin ni Alpha si Furious sa banyo, agad niya itong pinatay sa mismong lugar. Nang dumating si Zeta, huli na ang lahat. Sa harap ng kanyang pagtatanong, malamig na ipinaliwanag ni Alpha na iyon ay lehitimong self-defense. Gayunpaman, nakuha ni Alpha ang telepono ni Furious, kung saan naroon ang lahat ng ebidensyang kailangan ni Elena.
Ngunit mas mapanganib ang pag-atras kaysa sa mismong paglusob. Mabilis na pinalibutan ng lokal na armadong puwersa ang lugar. Sa simula, napabagsak ng dalawa ang napakaraming kalaban, ngunit habang tumatagal ang matinding labanan, unti-unti silang natatalo dahil sa lakas ng putok at dami ng kalaban. Sa pinakakritikal na sandali, dumating si Monan upang magbigay ng napapanahong suporta, na nagbigay daan sa dalawa upang makawala sa pagkubkob at makalabas ng estate sa tamang oras. Sa panlabas na anyo, tila natapos na ang misyon. Patay na si Furious, at nasa kanilang mga kamay na ang mahalagang ebidensya. Ngunit sa realidad, nagsisimula pa lamang ang lahat. Hindi nagtagal, direktang hinarap ni Alpha si Encars, hinihingi ang pagbibigay ng impormasyon tungkol kay Kaysil. Hindi lamang siya, kundi pati si Zeta ay umusad din, pinilit si Enners na sabihin ang buong katotohanan. Nang makitang pinipilit siya ng lahat na sumagot, hindi na nakayanan ni Encars na manatiling tahimik. Dahan-dahan niyang isinalaysay ang katotohanang matagal nang itinago. Sa katunayan, si Cecil ay isang undercover na babaeng especially iyan na itinanam ng Spanish Intelligence Bureau. Ang kanyang pagkakakilanlan at tungkulin ay itinuturing na lubhang lihim, kaya walang bakas na naiwan sa mga opisyal na tala. Ang tunay na pangalan ni Kaysil noon ay Sarah. Pinatay ng mga teroristang Terapa ang kanyang ama, kaya labis ang galit ni Sarah sa kanila. Ang plano ng CNI ay samantalahin ang katotohanang kakamatay pa lamang ng asawa ng boss, upang mapalapit siya rito gamit ang isang honey trap. Upang mapanatiling lihim ang tunay na pagkakakilanlan ni Sarah, isinulat ng bawat miyembro ng grupo ni Anchor ang unang letre ng kanilang sariling pangalan, at pinagsama-sama ito upang mabuo ang bagong pangalang Kaysil. Mula sa sandaling iyon, tuluyan nang nawala si Sarah, at si Cecil na lamang ang umiral sa dilim ng misyon. Dahil sa kanyang kagandahan at mahusay na kakayahang umangkop, mabilis na nakuha ni Cecil ang atensyon ng boss, at unti-unting napalapit hanggang sa mapunta sa kanyang mga bisig. Naging maayos ang lahat ayon sa plano, hanggang sa sina Kaysil at Encars, ay nagkaroon ng damdamin para sa isa't isa, isang relasyon na hindi nila namalayang lumampas na sa hangganan ng misyon. Kalaunan, nakahanap si Cecil ng pagkakataon upang makuha ang isang napakahalagang impormasyon. Ngunit habang isinasagawa ang kanyang gawain, hindi niya sinasadyang mag-iwan ng mga bakas sa pinangyarihan. Nang araw na iyon, isinagawa ang operasyon, ngunit nagkataong kasabay ito ng isang pista sa lungsod. Ang plaza ay napalamutian ng makukulay na lasong seda, at sa lahat ng dako ay maririnig ang tawanan ng mga pamilya at ang mga batang tumatakbo at naglalaro. Sa mismong sandaling iyon, napansin ng anak ng boss ang mga palatandaan ng isang pagpasok sa pag-aaral ng kanyang ama. Nang suriin niya ang mga surveillance camera, napagtanto niyang si Cecil ang may kagagawan. Sa kabilang panig ng plaza, nang makita ni Anchors na puno ng kababaihan at mga bata ang paligid, agad niyang iniutos ang pagkansela ng operasyon upang maiwasan ang pagkasawi ng mga sibilyan. Ngunit walang sino man ang inaasahan na sa mismong sandaling iyon, nakatanggap ng babalang tawag ang boss mula sa kanyang anak. Sa sandaling nabunyag ang kanyang pagkakakilanlan, agad na nagpaputok si Cecil at pinatay ang boss bilang paghihiganti. Ngunit ang bala na iyon ang naging mitya ng sakuna. Umalangaw-ngaw ang putukan sa buong plaza at ang mga tao ay nagtakbuhan sa matinding takot. Ang mabangis na bakbakan ay nagdulot ng pagkamatay ng maraming inosenteng sibilyan. Upang matakpan ang seryosong internasyonal na iskandalo, nagpasya ang pamahalaan ng Spain na burahin ang lahat ng record na may kaugnayan sa operasyong iyon. Tuluyang winasak ang mga pagkakakilanlan ng mga ahente. Bawat isa ay binigyan ng bagong identidad at tahimik na pinayagang umalis ng bansa. Matapos ang insidente, sina Anchors at Kaysil ay namuhay ng magkasama sa loob ng isang panahon, sinusubukang magsimulang muli bilang mga normal na tao. Ngunit hindi nagtagal ang kanilang kaligayahan. Ilang sandali matapos ipanganak ang bata, pinili ng dalawa na maghiwalay ng landas. Sa puntong ito, agad na napagtanto ni Zeta na ang Kaysil na binanggit ni Encars ay ang kanyang sariling ina. Bigla siyang nagngit-ngit sa galit at agad na sumugod upang salakayin si Encars. Mabuti na lamang at agad na sumingit ang iba upang paghiwalayin sila. Kung hindi, tuluyan nang mawawala sa kontrol ang sitwasyon. Kaagad pagkatapos, lumapit din si Alpha, malamig ang boses habang tinatanong kung nasaan na si Cecil ngayon. Ngunit ang sagot ni Anchor ay lalo lamang nagpabigat sa sitwasyon.
Sinabi niyang hindi niya alam kung nasaan si Kaysil, at hindi rin niya alam kung nasaan ang kanyang anak. Sa mga mata ni Alpha, agad na sumiklab ang hindi mapigil ang galit. Makalipas ang ilang sandali, nang medyo kumalma na si Zeta, kusa siyang nilapitan ni Angkars. Inamin niyang alam na niya mula pa sa unang pagkikita nila na si Zeta ang kanyang anak, at pinatunayan iyon ng mga naging emosyon ni Zeta kamakailan. Sumunod, isiniwalat ni Angkars na ang trahedyang naganap noon ay nag-iwan ng malalim na sugat sa isipan nilang dalawa ng ina ni Zeta. Sa tuwing nagkikita sila, naaalala lamang nila ang araw ng kaguluhan at ang guilt na hindi mabura. Lalong naging madalas ang kanilang pagtatalo hanggang sa wala na silang ibang pagpipilian kundi ang maghiwalay upang magpatuloy sa buhay. May mga pagkakataong iminungkahi niyang bumalik sa ina at anak, ngunit tumanggi si Quesayo, kaya nirespeto niya iyon. Sa wakas, matapos mailabas ang lahat ng hinanakit sa kanilang mga puso, naghahanda ang mag-ama na sumakay ng eroplano upang umalis ng Colombia. Ngunit sa susunod na sandali, isang bala mula sa sniper ang biglang tumama sa katawan ni Anchor. Agad na kumilos ang lahat, mabilis na hinanap ang pinanggalingan ng putok at sabay-sabay na gumanti ng putok. Hindi rin nagpahuli si Alpha at mabilis na pinatakbo ang kanyang sasakyan patungo sa pinangyarihan. Sa hindi inaasahang pangyayari, ang sniper pala ay ang especially iya mula sa video sa nakaraang interogasyon. Lumalabas na ang lahat ay bahagi ng plano ni Alpha. Hindi lamang niya inutusan ang especially iya na umatake kay Anners, kundi pinakinig din niya ito sa kanilang mga pag-uusap. Kalaunan, pinakinggan ni Alpha ang recording at nalaman na si Cecil ang ina ni Zeta. Sa sandaling makumpirma ang katotohanan, napuno ng hangering pumatay ang kanyang mga mata. Pinatay pa niya ang especially iya upang patahimikin ito. Samantala, hindi na nakaligtas si Anchor mula sa tama ng bala ng sniper. Matapos ang kanyang libing, agad na umuwi si Zeta upang ipagpatuloy ang pag-aalaga sa kanyang ina. Para sa kanya, tila natapos na ang lahat. Ngunit sa mismong gabing iyon, dumating si Alpha upang maghiganti. Hindi inaasahan, ngunit handa na si Zeta sa mangyayaring iyon, nakatayo siya, naghihintay sa dilim, hawak ang isang pistola na tuwid na nakatutok kay Alpha. Sa wakas, nabunyag ang katotohanan. Si Alpha ang batang nawalan ng ina sa madugong kaguluhan 30 taon na ang nakalipas. Matapos ang trahedya, nakaligtas siya ngunit lumaki na may galit na kailanman ay hindi nawala. Sa loob ng maraming taon, iisa lamang ang layunin ni Alpha, ang patayin ang mga may kagagawa ng trahedyang iyon upang ipaghiganti ang kanyang ina, upang matunten ang kinaroroonan ng mga ahente noong mga nakaraang taon. Nagpanggap si Alpha na nakikipagtulungan kay Furious, gamit ang kapangyarihan at network nito upang isa-isang ilabas ang mga dating ahente. Nang makamit niya ang kanyang layunin, ginamit niya ang mga kamay ni Furious upang patayin ang 4 sa kanila. Pagkatapos, bago pa man maaresto si Furious, malamig siyang pinaslang ni Alpha upang burahin ang lahat ng ebidensya. Sa kasamaang palad, ang halos perpektong plano na iyon ay may isang nakamamatay na pagkakamali. Nang hindi sinasadyang mabanggit ni Alpha na babae si Kaysil bago pa man magsalita si Anar, ang maliit na detalyeng iyon ang nagbigay sa kanya ng hinala at agad niyang napagtanto ang tunay nitong pagkakakilanlan. Mula sa sandaling iyon, unti-unting naging malinaw ang lahat. Sinubukan ni Zeta na kumbansihin si Alpha na ibaba ang kanyang baril upang wakasan ang siklo ng galit na tumagal ng ilang dekada. Ngunit hindi ito tinanggap ni Alpha. Sinamantala niya ang mismong sandali ng pag-aalinlangan upang biglang umatake, at mabilis na tumungo sa kama kung saan nagpapahinga si Kaysil. Sa kabutihang palad, sa napakakritikal na sandaling iyon, agad na nagpaputok si Zeta ng 2 sunod na bala, na nagpabagsak kay Alpha bago pa siya makakilos. Ngunit hindi siya tinapos ni Zeta. Sa halip, mabilis niyang pinigilan ang pagdurugo ng kanyang kalaban at agad na tumawag ng ambulansya para kay Alpha. Kinabukasan, si Kaysil, nakagagaling lamang sa matinding emosyonal na pagkabigla, ay biglang napaluha sa harap ng kanyang anak. Lahat ng damdaming matagal nang nawala ay muling sumabog, na para bang tuluyan na siyang nagising sa katotohanan. Pagkatapos, iniabot niya kay Zeta ang isang liham na matagal na niyang isinulat. Sa liham, taos-pusong humingi ng tawad si Kaysil sa kanyang anak. Inamin niya na noong mga nakaraang taon, pinili niyang iwan ang kanyang asawa upang subukang kalimutan ang lahat, at siya rin ang nagsinungaling na pumanaw na ang ama ni Zeta. Dahil sa kasinungalingang iyon,
Lumaki si Zeta na may pakiramdam na nawalan ng pagmamahal ng isang ama. Sa dulo ng liham, si Kaysael ay nag-iwan ng isang address na minsang ipinadala sa kanya ni Enners. Kinabukasan, sumakay si Zeta ng eroplano patungo sa ibang bansa, at natagpuan ang isang maliit na bahay na gawa sa kahoy sa isang liblib na suburb. Doon, nakilala niya ang kasalukuyang asawa at batang anak ng kanyang ama. At sa mismong sandaling iyon, napagtanto niyang si Enkers ay buhay pa. Muli itong nagkunwaring patay upang tuluyang mawala sa lumang mundo. Ngayon, sa wakas ay nagkaroon si Zeta ng pagkakataong muling makasama ang kanyang ama, isang bagay na matagal nilang kapwa hinanggad. At dito nagtatapos ang ating kwento ngayon. Ano ang masasabi mo tungkol sa pelikulang ito? I-comment mo ang iyong opinyon sa ibaba at ipaalam sa amin.